oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ang presyo ng bigas ay talagang bumaba na pala dahil sa kay PBBM pinirmahan na tinatawag na Food Security Act. Food Security Act. Yan ay nung nakaraang 2 buwan, di ba? Meron siyang pinirmahan na ganyang batas na pababain ang presyo ng lahat ng prime commodities lalo na sa pagkain. Kaya nga tinatawag na Food Security Act at ang pangunahing item diyan ay ang bigas. Dahil nga sa ang mga DDS ay palaging sinasabi kung nasaan na yung 20 peso kilo na bigas. Well, kahit anong gawin, sabi ng Department of Tanim na lang sila ng Agriculture ay palay mahirap para may makaabot tayo sa 20 kasi ang pagbili bigas niyan, sila. ang pag-angkat niyan doon sa labas ay mahigit 20 pesos. Example, Vietnam rice, mahigit 20 pesos yan. Pag inangkat, nasa 25. Kaya 25 ang kuha per kilo sa Vietnam. Kaya hindi pwedeng 20. 20 dito kasi gumastos pa tayo eh. Kinarga pa yan sa mga barko at meron pang transportation yan galing sa barko papunta sa bodega. Kaya hindi pwedeng ng 20 na bigas. 20. Kaya dapat natin yan intindihin. Pero yung mga NFA rice ay meron talagang 27 kilos per kilo lang sa NFA rice. Yun yung bigas ng gobyerno natin. Okay, so eto, atin muna panoorin kung bakit merong palang sabotahe sa bigas eh. Kaya nadamay ang pangalan ni PBBM kung bakit hindi bumaba ang presyo. Actually bumaba na eh, pero merong nagsabotahe nito. Kaya naging masama ang pangalan ni PBBM sa bigas eh. Dahil sa mga taong ito, kaya merong nakulong. Sa balitang ito, merong nakulong dahil sa pagsabotahe sa presyo ng bigas at sa quality ng bigas. Panoorin natin ang ulat. The Department of Agriculture will look into the rice repacking modus uncovered by the National Bureau of Investigation in a warehouse in Bukawi, Bulacan. Yan Under the scheme, traders mix old stocks of rice with new ones to be able to sell them at higher prices. Nakita na medyo may adulteration, hinahalo nila doon sa bagong stock nila, lumang stocks, sinibenta nila yung brand na yun. At na medyo nabobola yung mga tao na bumili na akala talagang maganda yun. No? Kaya yung branding nga, tinatanggal ng imported, tinatanggal natin sa mga labeling para walang misinformation. Monday. Ito sigurado in-check yan eh. Kasi sila yung bumibili sa bodega ng NFA. Inuubos nila yung stock ng NFA para wala nang mabenta ang gobyerno na mura. Para ma-blame. Kasama pa rin ito sa strategy ng mga DDS na mga negosyante para siraan si PBBM, kumprahin nila lahat kaagad ang bigas sa NFA at ang NFA rice ay ihahalo nila sa magagandang bigas para sabihin na imported ang kanilang bigas. Kaya ito, nahuli na eh. Nahuli, siguradong in-check ito. Kulong ito. Ito yung kanyang mga branding oh. Merong Green Mango, Big Mama, at Chloe ba yan? Chloe rice. Yun yung kanyang mga imported to eh. Pero yun pala galing sa NFA, hinaluan lang ng mga masarap na bigas para sabihin na imported. Kaya itong mga sako na yan ay piniprinta talaga nila yan para sabihin na imported. Pero yun pala ay local rice lang na pinagalo-halo lang. Kaya minsan makakain tayo ng mamahali na bigas pero hindi masarap eh. Dahil sa hinahalo lang. Grabe itong mga... Dapat patawan ng kamatayan yan eh. Kasi niluloko nila ang sikmura ng Pilipino. Yan ang nagpagutom sa atin, yung nagbenta ng mga bigas na yan na sobrang mahal. Ang ating gobyerno, si PBBM, ay sakto na yung kanyang plano. Meron na siyang mga batas na pinirmahan na ibaba ang mga presyo ng pagkain. Pero itong mga negosyante ang nagpapatong eh. Grabe. Kaya dapat may makulong dyan at may parusahan ng kamatayan para titigil na yan sa kanilang mga modus na sila lang yung yayaman eh. Sila yung nabubusog. Ang taong bayan na bumibili ng kanilang produkto ay nagugutom at niluluko nila sa presyo ng bigas. Okay, patuloy tayo sa balita. They, however, refused to name the owner of the warehouse. Hundreds of sacks of rice from various countries were discovered at the site.
Meantime, Senator Sherwin Gatchalian urged the Agriculture and Trade Departments to intensify their monitoring and to coordinate with law enforcement agencies to prosecute profiteers. On Wednesday, the DA and the DTI held a joint inspection at the Commonwealth Market and a nearby grocery store to check prices of basic goods. Ito ang maganda. Ganyan talaga. Dapat ang DTI, ang Department of Trade, saka Department of Agrarian, ay magkasama talaga yan na palaging mag-iikot. Walang mga trabaho eh. Dapat mag-ikot kayo dahil trabaho nyo yan. Mag-inspeksyon kayo palagi para hindi makapagbiktima yung mga nagbibenta ng bigas dyan na sobrang mahal. Pinapatungan sobrang laki ng patong. Kaya tuloy napasama ang pangalan ni PBBM. Kahit anong pirma ni PBBM ng Food Security Act na yan, ay meron pa rin mga negosyante na pinapataas ang presyo ng bigas kahit mura na lang ito. Okay, kung nakita natin kanina ay yung magandang klaseng bigas ay 40 pesos na lang. Kahit dito sa lugar ko ay bumaba ng 5 pesos ang per kilo ng bigas. Bumaba. Yung dating 60 pesos, ano na lang ngayon 52. So halos 7 pesos ang pagbaba. Depende sa mga retailer. Meron kasing mga retailer na mataas pa rin ang pagbenta. Meron ding retailer na sumusunod sa utos ng gobyerno. Okay, balik tayo sa video. Meanwhile, the DA started selling lower-priced rice at Kadiwa outlets. They slashed the prices of 5%, 25%, and 100% broken rice by 2 to 3 pesos per kilo to reflect international prices. Mas mababa siyempre. Dahil doon 50 ang kilo ang binibili ko eh. Dito 38, di 12 ang 12 ang diferensya. May pambili pang ulam. The DA and the DTI are also in talks with retail giants to sell cheaper rice in their stores. Kung kaya nilang ibaba or kaya nilang magbenta ng presyo na mababa, of course, this is best for the consumers kasi at least yung mga consumers may choices talaga. The Department of Agriculture was asked if the country is closer to President Marcos' campaign promise of lowering rice prices to 20 pesos per kilo. Hindi pa rin siguro at 20 pesos, but possible siguro na sa mid-30s talaga. Ayan, so tama. Tama yung kanyang estimate. Nasa 30 mahigit. Kalahati sa pinakamahal na presyo ng bigas. So pwede yan kasi ang kanyan sa labas mahal eh. Yung local rice natin na nasa NFA, yun yung nabibili ng from 27 pesos per kilo hanggang 30 pesos per kilo yata. Mura sa Kadiwa. Kaya bisitahin yung ating Kadiwa stores or Kadiwa budiga sa inyong mga lugar. Dito sa amin walang Kadiwa eh. Grabe naman tong mga LGU dito. Nasaan na yung Kadiwa? Surigao City, Kadiwa, nasana? Wala. Kaya ang mahal-mahal ng bigas dito. Merong local rice, pero hindi galing sa Kadiwa, galing talaga sa mga local farmers. At merong mga imported na galing na Vietnam at China na medyo may kamahalan. Masarap kainin eh, pero grabe ang chemicals na ginamit sa mga bigas ng mga imported. Para kasi hindi mangangamoy ka agad, hindi ka kainin ng mga bukbok. Kaya ini-sprayhan talaga yan ng chemicals. Kaya you're killing softly with imported rice. Kaya bawasan nyo mga kababayan ng pagkain ng imported rice. Dahil sobra ang insecticide yan. Kaya nga hindi agad nasisira yan eh. Hindi ka agad kinakain ng bukbok yan eh. Yung imported rice dahil sa kanilang mga preservatives, mga medisina na ini-spray. Kaya masarap kasi mayroong insecticide. Kaya bawasan nyo yan. Hanap tayo ng local rice. Kasi sa local rice ay ng local hindi rice. ganong ini-sprayhan yan. Kasi local eh. Okay, so ayan, bumaba na. Magandang balita talaga yan eh. Talagang bumaba ang presyo ng bigas. Sa Metro Manila ay 5 pesos per kilo daw ang pagbaba eh. Mababa na yan, okay na yan. Ang problema nga lang ay yung mga modus ng ibang negosyante na isinilit sa ibang sako. Yung packaging imported, pero yun pala Kadiwa rice na hinaluan ng imported. Okay, patuloy tayo sa video. The Philippine Justice Department confirms it has received
the recommendation of the National Bureau of Investigation to file criminal charges against Vice President Sara Duterte. Ito, binalikan pala mayroon na palang kaso si Sara Duterte talaga dahil sa recommendation ng NBI. Ito yung pagsabi niya na papatayin niya ang Marcos family kasama yung pinsan na si Romualdez. Ito, pakinggan natin. Over her supposed threats against President Ferdinand Marcos Jr., the First Lady Liza Araneta, and the President's cousin, House Speaker Martin Romualdez. This recommendation stemmed from the Vice President's statements in November last year. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. No joke. Ayan, 2 beses sinabi niya, no joke eh. So, hindi yan joke. Sino kaya yung tao yun? Baka si Bato, no? Kasi sabi ni Bato ay okay lang daw na madungisan ng dugo ang kanyang mga kamay. Sabi yun ni Bato, di ba? Sa kanyang proclamation rally. Kapag masama daw na tao ay okay lang daw may dugo ang kamay niya. Kaya birdugo siya. Birdugo si Bato. Mukha naman talagang birdugo. Diba? Tingnan niyo yung ulo, kalbo eh. Yung mata, nanlilisik. Ano ba yun? Kaya sino pa bang kausapin ni Sara? Si Bato ang kanilang chief PNP noon eh. Si Bato din yung author ng tukhang eh. Pero ang gumawa ng script si Digong. Pero ang nag-reinforce or nag-put into action sa tukhang ay si Bato de la Rosa. Kaya hindi malinis na tao yan, si Bato. Yan ang sa palagay ko lang na inutusan ni BP Sara na tukhangin ang pamilyang Marcos kapag namatay daw siya. Paano kung namatay siya sa sakit lang, di ba? O namatay siya, nahulog siya sa bundok, sa swimming pool, sa kahoy, nalaglag siya, o nasagasaan siya, patay siya eh. Kung gano'n na namatay siya ng aksidente, patay pa rin yung Marcos family, saka si Martin. Kung ganun, kasi hindi niya sinabi na kung mamatay ako sa kamay ng mga Marcos, dapat sinabi niyang ganun. Ang sinabi niya ay kung mamatay lang siya eh. Dapat kumpleto. Kasi yung assassin mo, yun ang tinatandaan na kung mamatay siya, ay baril, patayin din yung mga binanggit niya na pangalan. Grabe kung mga tao na ito, ang kanyang ama, ganun din. Patayan ng patayan. Si Bato de la Rosa, ganun din. Patayan ng patayan. Ay siyempre, matapat na aso yan si Bato de la Rosa ng mga digong ng mga Duterte. Kaya ito si BP Sara, mana sa tatay niya. Iba talaga ang hindi nagsisimba, no? Tsaka hindi naniniwala sa Diyos. Kung naniniwala ka sa Diyos, alam mo na may halaga ang buhay ng tao. Kasi ang pwede lang na kumuha ng buhay ng tao Diyos. ay ang Diyos lang ang Panginoon na gumawa sa atin. Hindi pwedeng patayin tayo ng kapwa natin tao. Yan ang utos ng Diyos, bawal pumatay. Kaya dapat hindi binabanggit tong mga patayan. Kaya wag niyong ibuto tong mga tao na ito. Palaging patayan, baka kapitbahay niyo o kamag-anak niyo ay barilin eh. Dahil walang kwenta ang buhay. Okay, balik tayo sa video. Duterte would later defend her statements, arguing there was nothing wrong nor illegal with her pronouncements. The NBI said they meticulously reviewed the matter before endorsing to the DOJ. Teka, balikan natin itong sinabi po. Hindi ko nagustuhan to eh. Ito, Announcements. wala daw mali sa pronouncement. Balikan natin. No joke. No joke. Duterte would later defend her No. statements, arguing there was nothing wrong nor illegal with her pronouncements. Ayan, there's nothing wrong and illegal with her pronouncement. Ano bang klaseng tao yan? Wala bang masama sinabi mo na papatayin kita? Trip na yan eh. Sabihin ko sa'yo, sa harapan mo, example sa'yo na nakikinig ngayon, sabihin ko na papatayin kita bukas, mamayang gabi. Banta na. Makakatulog ka ba? Di ba? Treat yan eh. Kung magsabi ka ng ganyan, merong kaso yan. Kasi yan ay ang kaso diyan ay ito sa ulo. yung
act of killing Masasabi somebody, nga di ba? lang. Kasi sinabi mo sinabi niya, totoo, dalawang beses sinabi niya na true, it's true, di ba? So, talagang ipapatay niya. At hindi joke, sabi niya, hindi joke dalawang beses. Kaya totoo. Kaya si Sara ay kasama sa impeachment yan Yung treat niya na ipapatay ang pamilya. Kasama yan sa 7 impeachment cases Dapat lang. na nasa korte na ngayon, nakapile na against Sara Duterte. At yung kay Digong naman, na sinasabi ni Digong na papatay siya ng 15 kasenador, ay nag-file na rin si General Torre. Atin yun i-vlog mamaya, yung pag-file ni General Torre ng kaso against Digong. 6 years daw makulong si Digong. Paano? Kunti na lang na 10 taon sa buhay ni Digong kung ikulong yan ng 6 years, baka hindi naaabot. Pero ganyan talaga. Ang mga kasalanan ay dapat pagbayaran. Okay, so balik tayo dito sa video. Yung pagkaka-threaten niya sa Pangulo, no, na-incite yung kanyang mga followers na para bang gusto na nilang mag-alsa. Sinabi niya, no joke, 2 beses pa. So we take that Tapos sasabihin seriously. walang- Kinunan pa namin ng statement, yung comment, yung mga tao na nandun. Para hindi masasabi na kami lamang ang gumawa nun. The NBI also said the Vice President was invited twice for questioning, but she did not show up. The agency stressed no one influenced nor ordered them to recommend charges. Yung kinalabasan ng aming investigasyon ngayon ay ayon sa aming pag-weigh ng evidence. Sabi ko nga sa inyo, 5 abogado plus ako, yun Naku. po ang aming Recommendation. unanimous decision na dapat ito ay ma-file. Palagay pa Unanimous. naman ho ay meron kaming sapat Ayun, na ebidensya. For the Vice President, it was as expected. According to Justice Assistant Secretary Mico Clavano, the complaints will undergo preliminary investigation under the National Prosecution Service. The Philippine military also announced plans to acquire 2 submarines to boost its defense capabilities. Dito naman tayo sa usapang WPS. 2 submarine Ang plano ni PBBM na Hindi. bilhin ngayon, 2 submarino. Yung halaga niyan ng bawat submarino ay nasa 50 billion yata. 50 billion pesos o dollars, hindi ako tiyak. Basta bilyones. Kung ganun, 2 submarino siyan kukuha ng pera dyan, di ba? Ang utang niya, kunti lang ang utang niya. Kaya kung ganyan, na talagang bibili na si PBBM ng billion dollars na mga kagamitan, dollars yata, 50 billion dollars yata ang submarino I-search nyo nga mga kababayan. Kasi mas mahal ang submarino kaysa barko. Kasi nasa ilalim ng dagat yan. Ngayon, dito na papasok yung yung sinabi ni Apulaca, yung ama ni PBBM, Marcos Sr., ang sabi na gamitin sa Last Will Testament, ang sabi ay gamitin ang Marcos Gold sa edukasyon ng mamamayang Pilipino, gagamitin sa infrastructure, pagtayo ng pagandahin ng Pilipinas, at sa itong depensa ng ating bansa. Dahil mahilig sa militarization si Marcos yung ama. Di ba, Sundalo. nung panahon niya, meron tayong ROTC, high school pa lamang, meron tayong CAT or Citizen Army Training. Pagdating sa college, merong ROTC. Kaya tayo ay mga reserve tayo ngayon Ako reserve ako Reserve Army ako. Dahil meron akong ROTC noon. Dahil military kasi si Marcos. Kaya gusto niyang magaling ang ating Armed Forces of the Philippines. Yun din ang sabi niya sa Last Will and Testament kay PBBM. Kaya yan, sinusunod yan lahat ni PBBM ang utos ng Plano. kanyang ama. Yun ang kanyang gabay Correct. sa kanyang governance. Kaya maganda ang lahat ng gawa ni PBBM para talaga yan sa bayan. Kaya kung palaging iniisturbo si PBBM dahil sa mga ano-ano na yan, kung ano-ano na mga
tinatapon sa kanya, mga rally-rally, maisog rally, mga people's power na wala namang power. Panggulo lang yung Di mga ba yan kapag ganyan na ginugulo ang gobyerno ni PBBM, matagal makakilos, di ba? Halimbawa, naglakad ka sa daan at may kasalubong ko na nagtanong sa'yo na kung saan yung airport, di ba? Matigil ka ng ilang segundo. Ganon din yung mga oposisyon, yung mga rally-rally na yan, nakakaisturbo sa programa ni Progreso. PBBM. Kaya, suportahan na lamang natin ito at idaan naman yan in every 6 years, merong eleksyon. At kung magaling talaga ang mga Duterte, wala tayong magawa. Ibuboto yan ng mga tao. Kung sino ang ibuboto ng mga tao, yun talaga yung magaling. Kaya hantayin na lang natin kung sino ang ibuboto ng mga tao. At huwag nang magkigulo. Huwag nang magkigulo sa mga rally-rally na yan, people's power. Iba ka kilikili power, marami. Ang baho. Okay, balik tayo dito sa balitang ito na Sobrang Maritime baho yun. Drills Expansion Kakahilo ng pa yun. Pilipinas. The details from Bianca Dava. Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. and United States Joint Chiefs of Staff Chairman General Charles Brown Jr. discussed the modernization of the military and the expansion of joint exercises. In a phone call on Wednesday, the two military chiefs also talked about the Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA, and the importance of domain awareness in their exclusive economic zones. Sa level namin, we exchanged ideas on how we could move forward in making sure that we promote a rules-based international order and we promote also a free and open Indo-Pacific. Wala kaming pinag-usapan na additional EDCA sites. In fact, ang pinag-usapan namin is the continuation of the projects in the EDCA sites. On Wednesday, the Philippines, the United States, and Canada conducted a multilateral maritime cooperative activity, or MMCA, in the West Okay. Philippine Sea. This Ganda is yan. the 7th MMCA conducted by Manila with its ally and partner nations, which aims to enhance cooperation and interoperability among their defense forces. Eto, hindi masaya si Robin Padilla dito at si Marcolita. Yung dalawa na yan ay pro-China talaga yan. Si Robin Padilla, Marcolita, Sikat yung Chukoy. dalawa. Pati yung si Bato at saka Bungo, Mm. hindi lang gaanong maingay si Bato at Bungo, pero itong dalawang Robin at Marcolita ay talagang Maingay. literal na maingay na sila'y fans ng China. Mm. At ayaw nila ng ganitong mga military drills sa karagatan natin kasi magugulat ang China. Ayaw nila na ang China ay iiyak. Gusto nila maligaya palagi ang China. Ay, Baliktad. tapon na. Doon na sila sa Kaya China. dapat doon si Robin mag-senador sa China. China. Mm. Lipat na sila sa China at saka si Marcolita kasi love nila ang China. Mahal nila ang China. Kaya Doon na magpalit sila na ng tumira. citizenship. Chinese na. Di Buti ba? pa. Ngayon, puntahan natin ang kahalagahan nitong military drills sa ating karagatan. Yan kasi ay show of force. Show. Kaya nga ang China ay palaging nandyan yung monster ships nila sa kanilang Coast Guard. China Coast Guard. Merong napakalaging monster ship. Kaya nga tinatawag na monster. Wala sa kalahati yung barko natin. At barko ng kahit anong barko ng Coast Guard ay wala sa kalahati. Ang laki-laki. Kaya monster eh. Ngayon, nang mabalitaan nila na maggagawa ng military drill ang Amerika, Canada at Pilipinas, ay umalis. Natakot yung monster ship eh. Ay pa-monster lang pala yun, pero mga takot. Yun ang Takot sinasabing wolf mentality tactics ng China. Yung nagpapakita lang sila na malaki sila, may power Ang daw. pau. Mm. Pero, pag inatake na sila, at nandiyan na ang Amerika, ay Noodles. kakaripas ng takbo, malakas pa sa alas 4 eh. Noodles lang pala ang Alas 3 pa loob. kaya, No? o Ang alas barko 5. na yun. Diba? Wolf, huwag kalimutan, Ang laman ay wolf, noodles. ah, Ay, nako. wolf military tactics Mm. or wolf mentality strategy. Yan. Yung wolf kasi ay umaalulong yan. Ang wolf kapag full moon ay Nananakot. ang lakas-lakas ng alulong. Mm. Puro Pero takot. kapag puntahan mo ay tatakbo yung wolf. Mm. Ibig sabihin, duwag ang wolf. Mga duwag tumatakbo. Yan yung China. Tingnan natin, di ba, dito sa military drills.
walang mga barko ng China diyan sa WPS kapag military drill ng Amerika at saka Pilipinas. Dito kasama ang Canada tatlo na. Multilateral na ito. Sasama pang Japan. Na Nako. trilateral Apat yan. na na military drills sa karagatan. Kaya yan, kailangan talaga natin magpakita ng puwersa sa China para Matakot. makapag-isip-isip naman sila. Ngayon, kung Pilipinas lang ang gagawa niyan, hindi talaga matatakot ang China. Pero sa pangalan ng Amerika, ay naku, bahag buntot yung wolf na yan. Nandyan pa yung Canada. Kung nabalitaan nyo yung pag-ano ni Trump, yung sabi ni Trump na sa Hamas, na i-release nyo yung naiwang tatlo diyan. Kung ayaw nyo i-release sa Sabado ng alas 12, ay bombahin ko kayo, magkaroon ng impyerno diyan sa inyong teritoryo, di ba? Kaagad ay isinuli, kaagad ay pinalabas ng Hamas ang tatlong naiwang hostage na mga Israelites. Bago lang yun, mga 2 araw lang yata yun. Kaya ganyan ang takot ng Iran kay Trump. Ganyan din ang takot ni Xi Jinping ng China kay Trump. Kaya nga ang Iran at yung nagpa-assassinate kay Trump ay Iranian eh. Yung Amerikano pala na bata, binayaran pala yun. Kaya binaril ang laki-laki ng binayad. Amerikanong bata. Natamaan si Trump sa tainga, di ba? Muntik na. Patay na sana si Trump. Wala na sanang matapang na presidente ngayon ng Amerika. Ngayon, yan din ang kinakatakutan ni Xi Jinping. Kasi kapag sasabihin ni Trump na alisin nyo yung monster ship dyan at kung hindi, sisiklab ang gulo dyan, ay talagang aalisin ng China. Kasi hindi patumpik-tumpik yung si Trump. Kapag sabi niya bombahin, katulad yung sa Yemen, di ba, bago lang, hinulugan ng 2,000 pounds na bomba. Yung Yemen, yung Houthi, ay wala na. Kaagad, neutralize. Sabog yung mga yung kanilang mga budiga underground. Hulugan ba naman ng bomba eh? Okay, kaya atin na lang ipagdasal na sana ang China ay aatras na diyan sa WPS para hindi na rin tayo gagasto ng malaki sa ating depensa. At magkaroon ng kapayapaan ng WPS.